Sabi po natin si Bato de la Rosa, ceasefire daw muna tayo. Mukhang ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili at yung mga tao na naglalabas ng information, balita tungkol sa kanyang kaso nga sa ICC. Sabihin na natin yung mga media. Ceasefire tayo. Yung tipong, may kaaway ka? May kaaway ka, Mr. Bato de la Rosa? Sa tingin ko meron. Pero, ang pinakamatindi mong kaaway, alam mo po kung sino? Sarili mo. Kalaban mo ang sarili mo. Konsyensya mo ang kaaway mo. Dahil totoo, yung madalas kong sabihin na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik at babalik yan sa'yo. Minsan pa, mas doble, mas higit sa ginawa mo. So gaano ba katindi yung ginawa mo sa mga kababayan natin, sa mga minor de edad na naging biktima ng Oplan Tukhang? Gaano ba ka kasama nun? Gaano ba ka-evil nun? Di ba sobra-sobra? So, ang ibig sabihin yan, posibleng ganun exactly ang babalik sa'yo o doble or mahigit pa. Sa tingin ko, mahigit pa. Sa tingin ko, doble or mahigit pa. Dahil nakikita natin sa itsura, sa aura na itong si Bato de la Rosa, hindi na rin talaga alam ang gagawin. Okay? Kalaban mo ang sarili mo. Inuusig ka na ng konsyensya. So, yung sinasabi mo na akala mo kinakalaban ka ng publiko, kinakalaban ka ng media at ng mga vloggers sa limbawa na pinupost yung iyong mga statement. Hindi po. Natural lamang. Ginusto nyo yan na maging public figure. Kaya nababasa, nakikita at sinishare ng mga kababayan natin yung balita tungkol sa inyo, yung mga statement niyo po. E di sana wag na kayong magbigay ng statement. Kung sasabihin nyo na nang aaway or yung tipong inaaway ka, nang ibig sabihin nagpapa-victim ka, bakit? Katulad ng sinabi ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List na ano to? Anong tingin mo sa investigasyon? Kinakawawa ka? Napakaswerte mo pa nga daw. Bakit? Dumadaan ka ngayon sa due process. Hindi katulad ng mga pinatay na walang due process. Ang ibig sabihin, kahit sobrang nagmakaawa yung mga yun, walang nangyari. Tapos ngayon pa-victim ka. Tapos ngayon sasabihin mo na ceasefire doon sa mga taong nakikita na mali ang mga ginawa mo at so to speak ay parang kinikriticize ka at naniniwala na dapat ka na ikulong, dapat na imbestigahan at dapat na kasali ka. Okay? Sa dadamputin ng ICC. Sasisihin mo yung mga taong yun, matindi ka, na tipong kinakalabang ka, hindi. Uulit-ulitin ko, ang kalaban mo rito, pinakamatindi mong kalaban, sarili mo. Senator Bato de la Rosa says he would like to focus on energy on the relief efforts for Davao flood victims instead of making comments about political issues. At kailan pa nangyari na ikaw ay nag-focus sa isang bagay na makabuluhan? Mukhang wala pa. Mukhang hindi pa naman yan nangyayari. Tapos ngayon, sasabihin mo, you would focus on this. E di ba ang focus mo, Mr. Bato de la Rosa, ay either yung mga steps, yung mga paraan mo para ikaw ay manatili sa pwesto, manatili sa power, at kung nga sa susunod na eleksyon ay maging number 1 ka. Yan po ang focus nyo ever since. At syempre, ang focus mo rin, isa pa pang focus mo, ay yung paano mo pabanguhin yung sarili mo sa mga Duterte, sa mga idolo mo, at paano mo protektahan at ipagtanggol ang mga Duterte. Na sa tingin ko sa bandang huli ay hindi ka naman kayang ipagtanggol at hindi ka rin kayang protektahan. Kaya ulit-ulitin ko, walang ibang kumakalaban sa iyo, Mr. Bato de la Rosa. Walang iba pong kumakalaban sa iyo, kundi sarili mo.